Amen. Aywan ko, ayaw kong mag-insulto. Inumpisahan mo eh. Ay na. O, tinawagan mo sana ako, di hindi ka makatanggap nito. Ikaw Anong tatanggapin? Anong tatanggapin ni Bongbong? Anong tatanggapin niya? sana ako, di hindi ka makatanggap nito. Ikaw putang ina ka, hindi ka nakatapos hanggang second year college ka lang. Dumaan ako sa lahat ng taga foreign affairs. Ayan na, foreign affairs daw. So ngayon, dito natin makikita na talagang kapag si PBBM po nagsalita regarding kay Digong, apektado talaga si Digong. So ang ganti ni Digong, mumurahin niya yung presidente. So ang lumalabas talaga dito mga kababayan, takot talaga si Digong sa China. So kapag sinabi ng China na huwag mong gagawin yan, you will be on trouble, pero pag si PBBM naman nagsalita, mumurahin niya. Galing, no? Galing. Kapwa Pilipino. O kapwa Pilipino niya, minumura niya regarding po sa national issues. Pero pag China, di ba, umuurong yung buntot ni Digong. Isipin nyo, nasabi ng China, Ling Hao Foy la, Chong Kong la Hegaye. So, ibig sabihin nun, wag mong gagawin yan, you will be on trouble. So ang ginawa ni Digong, teka lang, trouble. Teka lang, trouble. Takot tayo dyan sa trouble na yan. Pero pag si PBBM naman, ang sinabi ni PBBM, I was horrified. I was horrified sa mga pangyayari na yon. Bakit nila ginawa yon? Ano yung agreement? Tapos ang sagot ni Digong, di ba, PI ka. So ang lumalabas nun, matapang ka lang talaga sa kapwa mo Pilipino. Pero sa China, umuurong ka. Wow! Best president talaga to, no? Best president. So ngayon, pag-usapan ngayon natin to. Ito yung pinaka-narrative natin eh. So ang sabi ni Digong, second year college lang daw po si PBBM. Actually, alam nyo na to eh, kasi na-debunk na po natin to nung election eh. So lakayan natin ah. Ayan, okay. So kasi ito galing to sa Senate of the Philippines. So ito po yung resume or educational background nga po ni PBBM. So lumabas dito, okay? So kindergarten, may kindergarten pa talaga, no? So okay na yan, kindergarten, elementary, secondary, world school sa England. So meron siya undergraduate degree. Okay. Special diploma in social studies at nakalagay po ito 1975 to 1978. So sabi kasi ng mga dilawan kasi ng eleksyon, wala pala eh. Hindi pala nakagraduate si Kuting eh. Hindi pala nakagraduate si Baby M eh. Ang problema kasi sa kanila mga kababayan, ang akala nila, yung education system sa Pilipinas, kaparehas po ng education system sa ibang bansa. Especially nga po sa Oxford. Pag sa mga ganyan po kasi sa mga ganyang eskwelahan po kasi, iba po yung sistema nila dyan. Wala kang ibang gagawin talaga doon kundi mag-aral ka na mag-aral. So ngayon mga kababayan, so ang nirereklamo nila, na ito nasagot na po natin to ng eleksyon. Sige, sabihin na nga po natin na, ayan, na sinasabi ninyo na second year college na po si PBBM. Pero ang question dito mga kababayan, paano nakakuha ng MBA si PBBM sa Wharton Business School? Ayan ang pinakatanong natin dito. Kasi ang problema kasi sa kanila, especially kay Digong, actually pang-aasar na lang to eh. Ang problema kasi sa kanila, tulad nga na sinabi ko kanina, kinukumpara nila yung education system ng Pilipinas sa Oxford. So, kung pupuntahan po natin yung Wharton, di ba? Yung Wharton kasi, ito yan ah. Ito yung MBA program na dito nga po nakapag-enroll si PBBM. So, applying for the Wharton MBA application and admission requirements. So, ang requirements po kasi mga kababayan ito. So, background information, application fee, 2 essays. So, mga ganyan-ganyan po yan. Pero, meron pong prerequisite yan. Alam niyo ba yung, siguro nakapag-college naman siguro karamihan sa atin. So, alam naman po natin kung ano ibig sabihin ng prerequisite. Yung prerequisite po mga kababayan, hindi ka pwedeng makakuha ng isang subject kung hindi mo natapos yung isang subject. For example, English 102. Hindi ka pwedeng makakuha ng English 102 kung hindi mo po matatapos yung English 101. Parang ganon. So ngayon mga kababayan, sa Wharton po kasi, ang nakalagay dito, sa mga requirements nila, no, academic degrees earned. Beginning with your high school, please complete the education and transcripts section
for all your academic experiences, including your bachelor's or bachelor's equivalent degree. So mga kababayan, para makakuha ka po ng masteral po sa Wharton, or Wharton ba o Oxford, nakalimutan. Nalilito ako sa Wharton, okay? Bago ka makakuha ng master's degree po sa Wharton, kailangan mo po ng bachelor's degree or bachelor's equivalent degree. So ang tanong dito, paano nakakuha si PBBM or paano siya nakapag-enroll sa Wharton ng kanyang masteral kung hindi pala siya nakakuha ng bachelor's diploma? Parang sa Pilipinas din mga kababayan. 'Di ba? Hindi ka pwede mag-masteral kung wala kang bachelor's degree. Parang ganoon din 'yun. So ang problema kasi sa mga DD, especially nga po dito kay Digong, kinukumpara nila yung education system po ng ibang bansa sa Pilipinas na sobrang magkaiba po yung education system nila. Basta sa kanila matapos mo yung bachelor's degree mo, okay na 'yon. So ngayon ito dapat yung sinasagot ninyo. Paano nakakuha or paano nakapag-enroll si PBBM sa Wharton ng kanyang masteral kung wala pala siyang diploma sa bachelor's degree? So ang lumalabas dito, 'di ba? Ang lumalabas dito, nangaasar lang talaga si Digong. 'Di ba? Yun nga, nag-ingot-ingotan lang, no? Nag-ingot-ingotan lang talaga eh. Diyos ko naman, Digong. Diyos ko naman. Secretary English. Nasagot na natin yan eh. Continue natin. Hanggang second year college ka lang. Dumaan ako sa lahat ng taga Foreign Affairs, Undersecretary English, si Ambassador Terona, Obiana, si David Rapos, sino pa? then si Maria Sison. Yan, Maria Sison. Ngayon, inamin ni Digong na nag-aral siya, naging professor niya si Jose Maria Sison. Walang yan. Inamin niya pa talaga eh, totoo. Sabi niya eh. Si David Rapos, then si Maria Sison. Yan, kaya doon ako medyo sabihin mo, konting komunista. Kaya nagdoloko mo kami. Di ba, ang linaw eh. Sabi niya dito, yung linaw eh. Hindi niya lang tinuloy eh. Si David Rapos, then si Maria Sison. Maria Sison, kasi doon ako medyo kaya huwag mong sabihin, mas marunong kayo sa akin. Alam kong ginagawa ko. Diba? So, nagugutom kasi ako. So, mga kababayan, malinaw ngayon. Diba? Na si Digong po talaga, hindi. Merong ideology po ng komunista. Kaya pala. Diba? Ayaw niya pa sabihin eh. Nadulas na siya eh. Hindi niya lang pinagpatuloy eh. So ngayon, okay, wala na ata, no. So yun mga kababayan, no, actually medyo mahaba tong video na to, itong video nga po ni Digong. So, himay-himayin ko to mamaya para po mamayang hapon po sa live stream po natin. So ngayon, ang nasettle natin dito, inamin po ni Digong na meron gentleman's agreement. So, inamin din ni Digong na takot siya sa China. At lumalabas din po dito na takot siya sa China, pero sa mga kapwa Pilipino niya, doon lang siya matapang. Kasi mga kababayan po, kasi naiipit na po talaga si Digong ngayon. Kaya siya sumasagot. Di ba? So yun mga ka-streetwise, no? So thank you po mga kababayan. May silang naman to, no? Ito lang naman topic natin, no? So thank you mga kababayan, no? So kita na lang ulit tayo mamaya. At dyan po sa hindi pa po nakakapag-like, dyan po sa 860 po na hindi po nakakapag-like. Palike na lang po ng video po na to. At dyan po sa Team Replays. Ano po nga po masasabi nyo nga po dito sa kaingotan nga po ni Digong. Okay, so thank you po, no?